Vice President Sara Duterte binanatan si Senator Risa Hontiveros. Ilang mga kongresista sinupalpal. Naging usap-usapan nga ngayon sa social media ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa tanong kanya na bakit hindi umano dapat mag-inhibit ang mga senador na anti-impeachment at pro-impeachment. Dito binara niya si Senator Risa Hontiveros na dapat mag-inhibit rin ito dahil isa rin siya sa napaka-biased patungkol sa impeachment ni VP Sara. Niya gustong-gusto raw nito na mawala ang mga Duterte sa politika dahil sa pansariling ambisyon nito. Niya hindi dapat nakatutok lamang sa mga pro-Duterte ang ilang senador dahil karapatan ng lahat ng senador na bumoto at gawin ang tama laban sa impeachment. Dinagdag pa ni Vice President Sara Duterte na wag rin umanong isisi sa kanya kung bakit bagsak ang ekonomiya ng bansa dahil ang inaatupag umano ng administrasyon ay ang pamumulitika kaya nagpag-iiwanan na tayo ng ating karatig bansa. Binanatan rin ito ang Quad Committee at ang ilang kongresista dahil kung bakit sa dami ng nagpapakalat ng fake news ay ang mga totoong mga tao at nagbibigay pa ng kanilang freedom of speech ang mga inuuna nito. Bakit umano wala silang aksyon sa mga nagpapakalat ng mapanirang puri sa kanya kagaya na lamang ng isang kilalang kampanya na gumagamit ng OpenAI upang siraan siya. Handa umanong harapin ng Vice Presidente ang mga alegasyon sa kanya sa oras na magsimula na ang impeachment complaint sa ika-20 Kongreso kung meron man. Samantala, inihayag naman ni Vice President Sara Duterte na umaabot lamang ng mahigit 733 milyong piso ang ni-request nito para sa taong 2026 na national budget dahil sa mga rason na ayaw na umano nitong masira pa ang mga kasamahan nito sa Office of the Vice President kung sakaling ipatawag na sila sa Kongreso upang depensahan ang kanilang budget. Hindi rin naman umano sila kaalyado ng administrasyon kung kaya't kahit humiling pa sila ng mas malaking halaga sa Kongreso ay hindi rin ito maipapasa dahil sa mga rason na ito. Hindi umano kalayuan ang kanilang hiniling na budget sa naging budget nito ngayong taon. Ating pakinggan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Natin doon sa mga slash-reduce programs with 2025, ma'am. Oo, yung mga partners natin sa MAB at sa Pansarap ay nabigyan na sila ng abiso, no, na wala na budget yung medical and burial assistance at wala na rin yung budget ang Pansarap. So, i-discontinue na namin yung project at yung partnership sa kanila. Follow up. So, expected, ma'am, na for next year, the same projects pa rin yung ipapatupad ng OVP. Wala nang may dadagdag po. Yes, oo. Wala kaming madagdag na projects for 2026. Tutuloy pa rin lahat nung nakita nyo, maliban lang sa Pansarap tsaka sa medical and burial assistance. Thank you, ma'am. Any other questions on this matter? Good morning po, Ma'am VP. Ang question ko po ay may kinalaman po sa case po ni former President Duterte. Any other questions with the institutional topic? None? So, let's move with the next topic. Kat, you have the next topic. Yeah. Ma'am, you earlier mentioned in an interview na you are, ma'am, para-iterate na lang yung comment nyo regarding the call for some senator judges to inhibit, specifically those daw po na who you endorsed in the 2025 midterm elections. Okay. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga tao, ng mga senators, hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against, Inday Sara, no? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Hontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga ano ba term na ginamit? Kailangan burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang pamilyang Duterte. So kung ganon, na magpa-inhibit tayo based on bias, ay madaming senators ang ipapa-inhibit for or against Sara Duterte. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas
according to sa sinumpaan nila as senator judges. Follow-up question. The Makati Business Club and other business groups are urging the Senate to continue your impeachment trial, to convene your impeachment trial. Sabi nila, it will show accountability, it will boost investor confidence. Your response to that call of the business sector? Kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita nyo, bagsak ang foreign direct investments sa ating bayan, no? Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya ngayon sa ating bayan. At saka, this is not accountability because impeachment, dalawa lang yung penalties dyan. Removal from office, tsaka perpetual disqualification from government service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay removal process ng isang impeachable officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Alam naman natin at alam naman nila na yung mga pirma ng mga congressman, unang-una hindi nila binasa yung articles of impeachment. Pangalawa, marami sa kanila ang tumanggap ng budget o pera kapalit ng kanilang signatures. In fact, madami sa kanila ang umamin na may kapalit yung kanilang pagpirma doon sa articles of impeachment. So if we are to talk about accountability by business groups, dapat questionin din natin kung paano ginawa yung articles of impeachment at paano pinasa yung articles of impeachment papunta doon sa Senado. Okay. Any more questions regarding the impeachment matter? Sir? BP, good afternoon. So, haharap ka ba sa Senado dahil nag-issue sila ng summon? Hindi ko pa kasi, sir, pagkakaalam kung kinakailangan ang personal appearance. Yun ang hindi ko alam dahil hindi ko nabasa yung summons. Yung summons namin ay nandoon sa mga abogado at sila yung magdidesisyon kung ano yung gagawin doon sa summons. Okay. Ma'am, there's a phone-in question here from the Billionaire News Channel. Comment lang po dun. They are asking your comment regarding dun sa report ng OpenAI, the mother company of ChatGPT, that the PR firm of the son of Yossi Tanco, a billionaire, is behind the anti-Sara Duterte post online using ChatGPT platform. And your comment, ma'am? Oo. Actually, hindi lang yung kay Tanco, no? Ang kumpanya na nagpapatakbo ng programs na anti-Sara Duterte online, anti-Duterte online, no? Meron pang mga ibang kumpanya na alam namin na ganun yung ginagawa nila at alam din namin na bayad sila. Kaya ako nagsasabi lagi, no, na yung ginagawa sa akin ay threats, harassment, and intended to disqualify me from the 2028 presidential elections. Kasi tulad niyan, tingnan nyo, noon may TRICOM ba ang tawag noon? Tawag nung hearing, Quadcom, tapos may TRICOM for fake news and for fake news. Yes, may TRICOM na for fake news. Pero kung makikita nyo, ang mga tinawag nila doon ay mga lehitimong owners ng Facebook account using their freedom of speech and expression. Mga lehitimong social media personalities na nagbibigay ng kanilang opinion na hindi naman bawal sa batas, pero nakakalungkot kasi yung kanilang opinion pro-Duterte, pro-Sara Duterte, at yun ang iniimbestigahan. Pero ang mga tulad nito, mga kumpanya na ang negosyo nila ay gumagamit ng mga program para sirain ang pangalan ng isang tao ay hindi man lang kahit isang beses tinawag doon sa TRICOM na investigation ng House of Representatives. So yan, nagpapakita na itong lahat ay ano lang talaga, politika at harassment sa mga kalaban sa politika ng administrasyon. Hindi na yan ang galing sa amin, sir, ha? Hindi na kami nagsasalita kung anong mga panggigipit ang ginagawa sa amin. Tumatahimik na lang kami. Yung mga kaalyado namin, tumatahimik na lang. Yan talaga,
Tulad nung pag-amin ng mga congressman na may natanggap silang pera, kapalit ang signature, yung nilabas ng OpenAI na isang kumpanya na involved sa paninirang puri ng mga tao ay hindi galing sa amin, galing na sa universe. Para lang ipakita sa mga tao na kung anong ginagawa ng administrasyon. Puro politika, walang trabaho. At ngayon, gusto pang i-blame, no, sa akin ang bagsak na ekonomiya ng Pilipinas.